Aquarius, welcome back po dito sa Daily Dose of Tarot 111. Kamusta ka ngayon? I hope nasa mabuti kang kalagayan, pampisikal, mental, emotional o spiritual man yan. Ang video natin na ito ay para lamang sa mga Aquarius na may malawak na kaisipan, kaya po pakatandaan na hindi lahat sa inyo ay makaka-resonate or makaka-relate. Try nyo pong i-search yung natal chart ninyo. Type nyo sa Google natal chart. So, lalabas doon Astro Cafe yung link. Yun yung click ninyo. Dapat alam nyo kung anong oras po kayo pinanganak exactly at kung saang lugar po. Tapos, lalabas na doon lahat yung buong natal chart ninyo. So, makikita nyo lahat ng planeta, anong degrees, basta pang ilang house, yung mga ganon. Makikita nyo po yun lahat. At sa mga bago lamang po dito sa aking channel, please subscribe and hit the bell button para lagi kang updated every time na meron akong uploads. Kung nais mo naman po magpa-private reading, i-DM mo lang ako directly dito sa aking page na makikita nyo po yung link sa description box, or you can type directly sa Facebook, Tarot Intentions by Aliana Reyes. Ingat po, tandaan na hindi ako ang unang magme-message po sa inyo. Yun pa lang, diba, makakasiguro na po kayo na ako talaga yung kausap ninyo, na legit po yung page na kausap ninyo. Basta as long as hindi ako yung unang nag-message sa inyo, kasi hindi ko po talaga yun gawain. No, kung kayo po yung may kailangan sa akin, kayo po yung mag-message. So, tignan natin ano yung mensahe. Pero bago yan, sa mga hindi po mag-i-skip ng ads, maraming salamat po dahil yan, masusuportahan nyo po yung ating channel para magpatuloy. More blessings po para sa inyo. At mag-iwan ka na din ng baka sa comment section para naman makita ko sino ba yung mga active dito sa ating channel. So, from time to time, kine-cleanse and nagsisend ako ng mga mga positive energies sa comment section natin. Your current financial status. We have lighten your load. Medyo mabigat, no? Madami kayong dinadala dito, Aquarius. Parang feeling mo, pasan mo yung daigdig. No, sabi dito, lighten your load. Huwag nyo daw masyadong, hindi naman intindihin. Kasi, yes, marami kayo talagang iniintindi. Pero huwag nyong pasanin lahat. Kung meron tao dito naman na makakatulong sa inyo, ask for help. Hindi naman po yun masama. So, tingnan natin. Ano tong lighten your load na energy? We have the Chariot. Ayan. So, kung meron po kayong asawa rito, sinasabi naman no, na magtulungan kayo at kaya nyo naman daw magtulungan. Sabihin mo lang, no? Meron kasi iba sa inyo parang, ganito yung ugali niya Hindi ko siya maaasahan pagdating sa ganito. Try nyong mag-open up sa kanya. Pero iba sa inyo nakapag-open up na talaga kayo many times before. Pero hindi talaga nakikinig, no? Kaya nahihirapan kayo. Kasi ganito, meron dito magkarelasyon or mag-asawa na magkaiba po kayo ng pananaw sa buhay. Magkaiba kayo ng, ng ways ba? Para sa pangarap ninyo. Or magkaiba lang kayo totally talaga ng mga pangarap pagdating sa inyong pamilya. Kaya po yung iba sa inyo, hindi kayo magkasundo. So, isa po yun, no? Sa nafe-feel mo tuloy na parang, yes, meron kang asawa, pero hindi mo naman nafe-feel yung help na nagagawa niya or yung contribution niya dun sa family ninyo or sa mga bayarin po ninyo. Tignan natin. So, parang nafe-feel mo tuloy, wala ka ring asawa. Ganun. Or wala ka ring katuwang sa buhay. Check naman natin yung blockages pa, pagdating sa kaperahan mo. So, itong unang-una na to, yung asawa mo, yan, isa yan sa blockages pagdating sa iyong kaperahan. So, piliin nyo po talaga, no? Kung meron dito, may karelasyon pa lang kayo ngayon, tapos, nafe-feel nyo na simula nung nakarelasyon nyo yung tao na yon, ang bagal nung dating nung pera sa inyo. Yes, mahal mo yung tao, pero sobrang affected yung finances mo. Sabihin natin, hindi naman bumagal yung finances mo, pero laging, take yung person mo. Diba? Lagi siyang kumukubra sa'yo. Wala naman siya dapat ikubra dahil hindi naman siya yung nagpakahirap nun. Pero yun yung napapansin mo. So, ingat kayo. Pag-isipan nyo pong mabuti kasi baka mamaya tinatake advantage lang yung love na nafe-feel ninyo towards that person. So, blockages. Ano pa ba yung blockages sa finances mo? We have the Star.
So, meron ba kayong nakaaway dito? We have Judgment. Or, ayun, may nakaaway kayo pero pwedeng hindi nyo na po kasi kinausap. King of Cups. Okay. May tao dito na masasakit pa rin yung sinasabi pagdating sa'yo. May sama pa rin po ng loob. Kahit na lumayo ka na rito, pwedeng kinukurse ka pa rin ng taong to. Yan o, 7 of Swords. Kung ano-ano pa rin yung mga sinasabi niya about sa'yo. Pwedeng may tao po dito na sinisiraan ka pa rin hanggang ngayon. So, isa yan sa blockages, no? Pwedeng meron nga dito eh. Pwedeng karelasyon mo talaga to. Pwedeng asawa mo to. Hindi to past person. Pero sinisiraan ka po nito. Pwedeng meron dito nasa ibang bansa kayo. Kahit ano po yung gender ninyo ha. Nasa ibang bansa kayo. Tuloy-tuloy yung yung pagsustento mo. Pero sinasabi niya, nako, niliitan niya nga yung sustento sa amin eh. Hindi na nga siya nagsusustento ilang buwan na. Pwede kasi na may lumalapit na kamag-anak mo towards dito sa kunwari, karelasyon mo o sa asawa mo. Tapos yun yung dinadahilan. No? Pwede namang sabihin na sapat lang yung yung sustento sa amin. Sapat lang yung binibigay sa amin. Pasensya na, hindi ako makakapagbigay. Pero hindi eh. Sinisiraan ka pa niya. Pwede pong ganyan, So, yan yung nagbibigay ng blockages sa life mo. Pwede, meron kang pinapadala towards sa ibang mga tao, sa ibang kamag-anak mo, pero hindi niya binibigay. Pero pinangako mo kasi yun dun sa tao na yun eh. Pinangako mo sa isang kamag-anak, tapos wala pala, hindi pala niya binibigay. So, parang gusto niya, nung taong to, magalit sa'yo, yung mga malalapit talaga sa'yo para totally siya na lang yung makinabang sa mga binibigay mo, sa mga maibibigay mo pa. Kaya mag-iingat ka. Tignan natin your financial challenges naman ngayon. Tignan natin ano po ang financial challenges ni Aquarius ngayon. We have 7 of Cups. So, ayan, po. Kayo talaga ay yung tipo ng tao na marami kayong pangarap. We have 2 of Swords. Ngayon, pwedeng may matuklasan ka rito or natuklasan mo na nga. Tuloy, diba, walang pag-usad na nangyayari. Kasi di mo na alam sino ba yung pagkakatiwalaan mo. Yung tao dapat nga tumutulong sa'yo, ginagastos lang pala yung pera mo. Kung saan-saan lang dinadala. Ayan, so isa yan sa mga financial challenges mo, no? Na sa halip na nakakapagpundar ka na, ang nangyayari, na siya, na hahadlangan siya. Pero alam mo, sinasabi naman sa'yo dito, good thing na nalaman mo. Kasi, ang financial strength mo naman dito ay ipunin mo na lang daw po. So, matututo ka ngayon dito na mag-ipon ng sarili mo lang. Mag-ipon na hindi mo sinasabi sa ibang tao na meron kang ipon, Aquarius. So, tatahimik ka na lang dito ngayon. No? Tapos, matututo ka ditong tumanggi. Matututo kang, sabihin natin, timbangin na kung yung tao ba na to nagsasabi ng totoo or hindi. Tapos, yung financial strength mo pa, makapag-travel ka pa. Parang ganito, dahil nga may ipon ka. So, kung saan mo gustong pumunta, pwede mo talagang mapuntahan yun. At pwede rin dito, makabili po kayo ng sasakyan. Pero yung make sure lang talaga na kung bibili man po kayo ng sasakyan, magagamit nyo po talaga. Kung hindi, kung sabihin natin, babalik pa rin kayo ng ibang bansa, kung nasa ibang bansa man po kayo, doon yung trabaho ninyo, iiwan nyo yung sasakyan, nako, pag-isipan niyo kung bibili po kayo. Kasi it's either matambak lang kasi walang gagamit, or kung sino-sino yung gumamit. Ganyan talaga. Pwedeng masalaula po yung inyong sasakyan. Tignan natin. Okay, where will you find abundance ba? Sa trabaho ba o sa negosyo? Pili po kayo 1, 2, or 3. Okay, trabaho ba or negosyo? 1, 2, and 3. 1. We have Queen of Cups sa negosyo po ang pinapakita rito. Ayan. Pero kasi iba sa inyo naghahanap, yung iba na wala pa kayong negosyo, nagtatrabaho pa po kayo, parang naghahanap lang kayo dito ng perfect timing para simulan yung negosyo na nais po ninyo. Number 2.
We have 9 of Cups. Actually, iba sa inyo ngayon, ano, kung nasaan man daw po kayo ngayon, mapatrabaho yan, mapanegosyo, masaya naman daw po kayo. So, tuloy-tuloy nyo na po yan kasi mas marami pang mga blessings ang paparating sa inyo pag marunong daw po kayong makontento. So, ayan, either career nyo or trabaho ninyo, kahit negosyo yan, ayan po, magtatagumpay po kayo. Okay na okay yan. You will find abundance there. At the star naman, more on ito din is negosyo. Ayan po, negosyo rin ang pinapakita rito. Lalo na yung iba sa inyo, kung meron kayong family business dito na nagsara or may dati kayong negosyo, it's time daw po, no, na umpisahan nyo ulit or buksan nyo ulit tapos maging hands-on na kayo rito. At check po natin, will money be coming your way ba? Kung ano man yung hinihintay ninyong kaperahan, paparating na po ba? Page of Swords. And we have Death card. Actually, iba sa inyo medyo matagal pa, no? Next year pa po ang pinapakita rito. Kaya kung itong year na to, okay, kung meron man kayong mga kailangang ayusin, meron kayong mga madidiscover in terms of your finances, in terms of your strength, your blockages, ayusin nyo na po. Kasi this is the time. Ito yung taon na, sabihin natin kung naghihirap man kayo ngayon, Aquarius, sulitin nyo na yung paghihirap na to ngayong year na to. Kasi next year, mas maganda na yung progress ng inyong finances. So, ayan lang po. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come.